Iisang kamison lang mo ba yung sinuot ng mga artista? Yeah, this kamison when I wore it on my honeymoon. Talaga po? So hindi nila, wala sila No, it's only now because I love you, that's why. Sino nga bang hindi nakakakilala kay Mother Lily Monteverde, isa sa mga itinuturing na haligi ng pelikulang Pilipino at nang di umano nagpasikat sa maraming artista ang kanyang magic kamison. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Bingi ata ako, Mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin tiyak ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. Mga ulat na maaasahan, papanahon, makatotohanan, nakakaaliw na libangan, may mapupulot, may matututunan, oras di masasayang. Tara na, sumama kami, kapuso ka, Jessica. Tara na, may kasama kami, kapuso ka, Jessica. Mother ang tawag sa kanya at ang kanyang mga anak, buong industriya yata ng pelikulang Pilipino. Ano nga ba ang kanyang mga secret weapon? Totoo bang meron siyang magic kamison? Ito ang kaharian ni Mother Lily Monteverde, ang Regal Films. Punong-puno ng pantasya. Ay, mga duwende, mag-relax ka lang at ikukwento ko sa'yo. Now that love has begun. Pag-ibig. I love you too. Katatawanan. Kantahan. Sayawan. At mga makabuluhang issue sa ating lipunan. Am I boring you? No, of course not. I'm sorry. Lahat na yata ng tema at kwento na isa pelikula na niya. Huwag mo na akong tawaging senyorita. Bubot na lang. Kung tutuusin, mala pelikula rin ang kwento ng buhay ni Mother Lily. Lily Bubanyu ang tunay niyang pangalan, bunso sa 12 magkakapatid. Sa pelikulang Mano Po 1, may ilang mga tauhang hango raw sa tunay niyang buhay. Ang kanyang ama, purong Chino. Ang kanyang ina, Chino rin pero may lahing Bicolana. Richelle, bakit ngayon ka lang at bakit ganyan na sinuot mo? Ang papel na ginampanan ni Aramina, hawig daw sa kanyang personalidad, may pagkarebelde. Hindi nagtapos ng kolehiyo at maagang nag-asawa. Pero mukhang nakaukit sa palad ni Mother Lily na pumasok sa mundo ng pelikula. Nauwi siya sa sinehan, nagbenta ng popcorn at ice cream nung una. Hanggang sa noong 1970s, nabili niya ang American movie na All Mine to Give sa halagang $500. Nung panahong ang palitan ng dolyar sa piso ay 1:2. Tumabo sa takilya. Doon nagsimula ang ikangay movie career ni Mother Lily. Noong Miyerkules, inimbitahan ako ni Mother Lily sa kanyang victory party. Oh my God, you're here.
Blowout ito para sa mga pelikula niyang kalahok sa Metro Manila Film Festival. Masarap ang pagkain. May paraffol, umapaw, ang tikoy. Wala siyang pagod sa pag-estima sa kanyang mga bisita. Magaling ang kanyang PR o pakikitungo sa tao. Marahil ito ang sikreto ng kanyang staying power sa isang mundo at negosyong mabilis magbago at magpalit ng kulay. Si Mother Lily, basically luka-luka yan. Everybody knows that. Luka-luka? Luka-luka na yung decision, yung galit dito sa isang banda, tapos mabay tatawa-tawa rito, katakutan na demandahan, sigawan. Nademanda ka na? Hindi pa. Hindi naman umabot sa pundo ka na. May mga nag-mediate. Siya lang yung naglalakas loob na gumawa ng malalaking pelikula at nakikipag-merge sa ibang mga bagong tatag na production para lang magkaroon ng pelikula. Pagkatapos ng party, pinaunlakan ako ni Mother Lily sa isang interview matapos ang medyo mahaba-habang pilitan. Hindi raw siya sanay magpa-interview tungkol sa kanyang sarili. Siya'y pala ang itinuturing na reyna sa paggawa ng pelikula. Mother, I hope you don't mind. Yung iba ho tawag sa inyo, luka-luka. That's okay. I have to admit. Kasi daw, makikipag-away kayo, dito naman tatawa kayo. Yeah, it's very instant. Multitask. Oo, totoo yan. Paano nyo ho nagagawa? For me, luka-luka is nothing. It's like lambing lang na. Nag-mellow na raw si Mother Lily. Unang babato daw ho kayo ng cellphone? Of course. Talaga? Hindi. Not cellphone. Ano? PLDT line. Before. Babato kayo ng telepono. Tamang-tama pala ang bansag sa kanya. Parang ina na minamahal at kinatatakutan din, pero hindi magawang tuluyang kamuhian. Mother, bakit ho Mother Lily ang tawag sa inyo? Paano ho nag-umpisa yon? It was through Lolita Solis. Yeah, that was, she named me Mother Lily because we were very close. And then, these are all the... Mula noon, Mother Lily na ang tawag sa kanya ng lahat. Lahat ng mga artistang na-discover niya at napasikat, binansagang Regal Baby. Yung term ho na Regal Babies, sino ho nag-imbento nun? It's Douglas Quijano. Isa lang ang sasabihin ko sa tagal na pinagsama namin ni Mother. Nanay ko siya talaga. Siya na lang pwede magalit sa akin. Siya na pwede matuwa sa akin. Yes. Pwede ako sabunutan ni Mother. Without Regal, I wouldn't be William Martinez right now. Because Regal is the one that gave me the break. Mother Lily is the one that gave me the break. Ayaw nga lang niyang sabihin kung sino sa kanila ang kanyang paborito. They are all my favorite. Isa pang hindi malilimutang salita, ang magic camisón, ang isinusuot ng mga sexy stars para sa kanilang sexy scene o eksenang wet look. Mother, yung pong term na magic camisón. Oo. Di ba? Meron ba kayong magic camisón? Yes, I have one magic camisón. Talaga ho? Yeah, it's still in my baul. Si Lorna Tolentino, Rio Locsin, Dina Bonneville at si Snooki, lahat sila nakapagsuot ng magic camisón sa kanilang solo movie. Kumita ang mga pelikulang yon at sila'y nagsipagsikat. At ngayon, heto na ang magic camisón ni Mother Lily. Iisang camisón lang ho ba yung sinuot ng mga artista? Yeah, this camisón where I wore it on my honeymoon. Talaga po? So hindi nila, wala sila kamalan? No, it's only now because I love you, that's why. Sa ngayon, sa baul na lang itinatago ni Mother ang kanyang kamisón. Hindi naman siguro dahil lipas na ang magic nito, kundi marahil dahil naluma na ang wet look. Naging mas daring ang kasuotan ng mga leading ladies sa mga pelikulang sumunod. Oo, naayos ko na na doon. Nagbago rin ang mga tema, pati ang perang kinakailangan o budget. Ako ng mga kamag-anak ko sa Mindoro. Steward, nani mo, yari ka na naman. Nagkaroon ng mga pelikulang pito-pito dahil madalian daw kung gawin.
Meron din po yung mga pelikula kayo na sabi ho nila pito-pito, yung minadali. But you know, all these pito-pito movies was they all went to the film fest, like Toronto Film Fest, all over the world. It's Pag sinabi mo industriya, kasama na yung mga hindi masyadong maganda, napakaganda, pinakamaganda, pang-international, kasama na yon. Yun ang kabuuan ng isang industriya. Sa huling bilang, halos 200 pelikula na ang nagawa ni Mother Lily. May mga komersyal ang dating. Pero meron ding critically acclaimed at award-winning. Hindi kita ma-imagine, PR. Sister Stella L. Oh, Gigi. Inaamin ko hindi ako masaya rito. Hindi sinang-ayunan ni Pepe. At marami pang iba. Ano nga bang pangalan ng una mong inibig? Ayon sa mga batikang direktor mismo, mahirap ikategorya si Mother Lily bilang producer. Kung pera-pera lang ba ang mahalaga sa kanya o quality? Hindi lang po kayo producer na matatawag na commercial. Well, it has to go for both. When I want to win an award like Ismael o Lino Broca or Mike De Leon, that's Sister Stella L, no? I know the fact that this movie is for people to watch. This is for awards movie. I know that it's not going to be commercial movie, but I did it. This craziness of hers has produced some of the finest movies that we have, no? Malinaw sa akin, ito talaga ang kanyang hilig. Ang paggawa ng pelikula ang nagpapaligaya sa kanya. That's my passion. Yeah. When I wake up, I think of movies. When I sign off, I'm going to sleep. It's here in my mind. I always think of how to work out. And when I'm angry, I also play the bayan ko. Mahilig siya sa musika at sa isang pambihirang pagkakataon, ipapamalas niya ang kanyang itinatagong talento. You want me to play? I know. Galing. Pero minsan na rin nakita ng publiko ang bugso ng kanyang damdamin. Tonight, I'm very disappointed. I'm very sorry. Lahat kayo, why I'm become very rude because it's coming from my heart. Hindi ako masaya, this affair. Nagkadayaan daw sa pinakahuling Metro Manila Film Festival. May mga nanalong hindi raw karapat-dapat. Ay, festival ni Mother Lily ito sa dami-dami niyang entry lahat ng panalo kanya pa rin. Ang swapang mo mataga, Mother, grabe ka. Sabi nila, kayo daw yung unang umalma na may dayaan. Pero sabi naman ho ng iba, kayo nga yung una daw ho nag-violate ng mga rules kasi apat-apat na pelikula ho yung... Kahit one producer can produce many movies. It's there in the guideline. Hanggang kailan ho kayo gagawa ng pelikula? Non-stop. Talaga ho? Non-stop, the way I see it. The way I feel it. You don't see yourself na magre-retire kayo? I have no regret no matter what happened. It's, as I said again and again, ito galing sa puso. Binatikos na't lahat o dinaya pa ayon mismo sa kanya. Hindi pa rin matitinag si Mother Lily sa kanyang first love, ang pelikula. Gagawa at gagawa pa rin daw siya nito